ang current situation ng aking collective. Energy check-in muna tayo para malaman natin kung para sa inyo to. Ay, ginabi ako. Sorry, may chinek ako. Nag-decide ako na i-post yung mga tawag dito, yung mga nag-keep sa akin ng mga bonggang-bongga. Bago ko i-post, parang mas maganda siya ng second time. Okay? Akala ko kung ano yung nakita ko sa, yung pala, it's a gift. Kaya napatigil ako kanina sa live ko. So, yeah. Baka mauna pa to, but yeah. So, collective as of now, you're willing to settle. Gusto mo na makipag-usap sa isang tao na gusto mo magkaroon ng commitment. So, this might be a love situation. Kasi this is commitment and kasi totoo yung pagmamahal mo nararamdaman mo sa taong to. However, hindi mo pa sinasabi, kinikip mo pa lang to sa sarili mo. So, let's see. Ano ba ang dapat mong gawin sa sitwasyon na to, no? Since nakita ko tong card to, it's unicorn. Here in my Mutard deck, it means the sun. And did you know, when Medusa, may nangyari sa kanya, sa iba-ibang istorya, but sa isang nakita ko, nung natutulog siya na inanuhan siya, diba? Through her, sa red watery, sabihin na natin gano'n. Nagkaroon ng birth, and that is unicorn ang lumabas, no? So, yeah, I search it. So, might be resonate. Ibig ko sabihin sa collective na to, may bagay ka na dapat pakawalan. Might be your self-limiting belief. O yung hayaan mo nang mangyari yung mangyari. Kasi walang magbabago kung sabihin natin walang magbabago kung kokontrolin natin yung outcome. Okay? Kasi siguro may mga bagay na naka-destiny na talaga. Okay? Alam ko, minsan, pag sinabing hindi ikaw ang magpapasya, ang tadhana ang magpapasya, and sasabihin natin, hindi ko, kontrolin ko ang tadhana ko. And those people na hindi nagpalo sa kontrata nila or sa bagay na talagang dapat nilang gawin. At yun naman talaga yung gusto nilang gawin, pero dahil may mga bagay na logical explanation, mas yun ang pinalo nila. And it end up in a very, very hard way, no? So, yeah. Ang sinasabi ng guides mo dito, ang dapat mong gawin is, once ka sang commitment sa taong to, para magkaroon kayo ng revert and positive outcome, make sure there will be a give and take. Make sure na you know how to lead. And even though nasabihin natin na maraming problema sa paligid mo, make sure na ipapaalam mo yun sa kanya, even though in your logical thinking, wala itong maitutulong or hindi ka naman kailangan ng tulong. Pero at least alam niya kung nasaan ka. Yun ang ibig sabihin. Halimbawa, kasi we tend to be so angry at sa mga bagay-bagay na halimbawa, hindi natin sinasadya. Pero yung lungkot natin, yung lonely natin, na ito-transfer natin yung sa anger kasi hindi natin sinasabi yung totoong nararamdaman natin. Or ina-avoid natin para, alam mo yun, hindi natin mahawa yung lungkot sa kanila. But, dito kailangan na, hindi to give and take about material lang. It's about emotions. Then, kailangan sabihin mo na may inaayos ako na ganito, ng ganyan. Wala man siya maitulong, at least alam mo may tao na makakaintindi sa'yo at kailangan mong talaga magpaliwanag para maintindihan ka. Kasi at some point, maybe this person natitriggered sa gano'n na, wait, baka mamaya kaya ganito, kaya lumalayo, kaya ganito hindi sumasagot, kaya ganyan, ganon kasi ganyan. Ganon din yun sa'yo, diba? Parang
naku, baka mamaya isipin nito, gano'n. So, para magkaroon kayo ng healing, kasi may mga parts dito na dapat i-heal, kailangan matuto kayo mag-open communication. It's not about material of giving na give and take. It's about emotional, ang more important dito. You know how to lead, ibig sabihin you are open na mag-lead, although may some point na may hinihil ka, kasi you're, may mga negative thoughts ka about yourself. Not knowing na you can do it. Hindi ka naman pagmamadaliin ng person mo to heal, to be honest. Gusto niya lang malaman yung totoo about sa'yo, kung saan kumukuha yung ganon sitwasyon or yung ganong, sabihin natin, reaction, para alam mo yun, no miscommunication. Kasi I think your person, pagka natitrigger siya pag hindi na nagre-reply sa kanya ng mga ganto o ganyan, I think, kung sinabi mo, hindi ako makaka-reply or may pinagdadaanan ako, don't worry, pag okay na ako, i-message kita, ganon. Or maybe sabihin niya na, wag naman ganon, sana baka may maitulong ako, or kung kailangan mo nakausap, kung wala akong maitulong, yung gano'n. Your person knows na hindi kanya matutulungan sa lahat ng bagay, pero gusto niya mag-show out to you the way that you show up for other people. I don't think na nag-show up ka sa taong to kasi it really triggers you. Hindi mo na ibigay yung emosyon na binigay niya sa'yo, and naibigay mo yun sa mga ibang tao na hindi ibinigay sa'yo ng mga tao niya. Sabihin natin, may minahal ka before at hindi mo na-appreciate yung taong to noon, na ngayon na-appreciate mo na kasi yung minahal mo, hindi ka ina-appreciate noon, at nakita mo na ito palang taong to ang totoong nagmamalasakit sa'yo, at naiintindihan mo na kung bakit ganun siya. Kasi at some point nakikita ko dito na hindi ka naniniwala sa positivity and healing, because all of your life parang pag may mga taong nagbigay sa'yo ng ganong feeling, parang laging hihingi ng kapalit sa'yo, no? But na-realize mo na itong taong to, napaka-nurturing pala niya. And you have to step up para magkaroon kayo ng new beginning o new chapter. Your energy ng person mo is very feminine, natural giver. Parang siyang si Rapunzel ng tanggal, na kailangan mo, na nakita ka niya, tapos sasabihin niya na parang mag-a-adventure kayo, tutulungan kita, tulungan mo ako. Parang gano'n yung nakikita kong energy dito, no? So, yeah. Tingnan natin ang payo ng guides mo towards you. Kung gusto mo ng mas personal reading, then, PM me, okay? Nakalagay na dyan sa sticker ko, pati yung Earl, para hindi kayo maligaw, okay? Okay. Time really delayed din, sobra na. It was paid na mangyari, pero dahil sa mga sitwasyon, may mga taong siguro nakahadlang na halos nanakaw na yung oras, no? Kaya kailangan ng magkaroon ng brand new siguro news or beginning, no? Or bagong pahina na babasahin sa relasyon na to. Okay? Yun yung gusto ko sabihin. Although yung gusto ko sabihin, hindi nyo maintindihan. Iba yung sinasabi ng guides niya. So, yeah, sa relasyon na to, may supports ka ng guides mo and your person din. Actually, both of your guides are supporting both of you. So, kung may mga bagay na nagka-crumble doon na ayaw mo, it was supposed to happen para may bigay na yung daan para sa inyo. Okay? Yeah. Trust it. It's paliwanag ko pa ba yung lucky card? Yeah. Kung ano man yung bagay na nakikita na di-discover nyo, it was really a blessing na alam nyo kung ano yung tamang daan at pinapapunta na kayo sa tamang daan. Okay? So, I hope this resonate. Always make a choice kung saan ka magiging masaya. Okay? If you want a private reading, PM me here. Okay?